Pilipinas, una sa ating mga balita. Arestado na ng Pasay City Police ang isa sa mga sospek na bumaril at nakapatay sa isang pulis Maynila sa Barangay 90 sa Pasay City. Kinumpirma sa DZRH ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na nahuli sa Dasmariñas, Cavite si alias Bayona na siyang driver ng umataking motorcycle riding criminal. Tutukoy na rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mismong bumaril kay Police Staff Sergeant Jomar Kaligiran at ngayon ay subject na ng kanilang manhunt operation. Sinabi naman ni Colonel De Sesto, robbery ang motibo sa krimen matapos tangkain ng mga kawatan na hablutin ang suot na gintong kwintas ng biktima. Pero nang pumalag ay doon na nila pinagbabaril ang pulis. Posibleng ang dalawa rin ang namaril at nagnakaw sa kwintas at cellphone ng isang intel officer ng PNP Highway Patrol Group sa Makati City dahil iisa lang umano ang modus ng mga suspect. Gabi nitong Sabado nang atakihin ng mga suspect ang pulis habang nakaupo siya sa kanyang motorsiklo. Sa iba pong balita, pasintabi po sa mga nanananghalian ngayon. Patay ang isang magtsuhin sa Bais Negros Oriental matapos tagain ang isa't isa. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang magtuhin matapos nagduelo ng pananaga sa Sitio Kulikuli, Barangay Mabunaw, lungsod ng Bais Negros Oriental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ricardo Tero, hepe ng Bais City Police Station, ang namatay kinilala na sina Selvino Cabanag Romeo, 65 anyos, at ang kanyang pinsan na si Juan Ortiga Cabanag, 47 anyos, pawang mga residente ng Barangay Mabunaw ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Tero, walang nagkakaintindihan ang magtsuhin dahil sa personal na away kung saan pinuntahan ng pinsan una ang biktima at nagawa ang krimen at nagkataon na mayroong bit-bit din na itak ang tsuhin na nagkaroon ng pananaga sa nasabing suspect. Dinala pa si Selvino sa Bais District Hospital, subalit dineklarang dead on arrival ito. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na nasa korte ng Morong Police ang isang top 10 regional most wanted person sa Camarines Sur na nadakip ito na gawing taguan ang Barangay Sabang Morong sa Bataan. Sa ulat mula sa tanggapan ni Bataan Provincial Director Kena Marte Salvadora, ang suspect ay edad 43 anyos na residente ng Bato Camarines Sur na inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsanib puwersa ng Bato Municipal Police Station, Camarines Sur PPO, 2nd PMFC, Bataan PNP at Morong PNP. Nang makakuha ng impormasyon sa eksaktong pinagtataguan ng suspect, dito na kumilos ang pinagsanib na puwersa na naging matagumpay naman ang pagkakadakip ng nasabing akusado. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa baat ng mga tauhan ng lawang pulis ang mga nakatambak na perasong mga kahoy sa gilid mismo ng kalsada ng naturang bayan. Isang residente ang tumawag sa pulis matapos sa madiskubre ang tinuturing na iligal na mga kahoy. Ayon sa PNP, ang mga nakaimbak na kahoy ay may iba't ibang uri, iba't ibang sukat na isang uri ng lawaan. Sa kabuwang, tinatayang nasa mahigit sa 8,000 pesos ang mga nakumpiskang iligal na mga kahoy. Agad naman din nila sa impilang lawang pulis itong mga sinasabing iligal na mga kahoy para sa kakulang dokumentasyon bago dalhin sa tanggapan ng DNR. Hindi naman pa matukoy ng mga pulis ang nasa likod ng nasabing mga abandonadong kahoy. Nanindigan naman ang PNP na hindi hahayaan ng sinuman na abusuhin ng kalikasan, partikular na ang iligal na pagtutruso na nagdudulot naman ng malawak at mapansalang pagbaha at pagguho ng lupa. Hinihikayat ngayon ng PNP ang mga residente na patuloy na makipag-ugnayan sa otoridad para magsugpo ang namang iligal na magawain sa nasabing bayan. Para sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
8 most wanted person provincial level at top 1 most wanted person municipal level arestado sa Infanta Pangasinan. Hindi nakapalag ang top 8 most wanted person provincial level at top 1 municipal level wanted person, isang 21 anyos na residente ng Infanta Pangasinan matapos itong masukol sa kanyang pinagtataguan alas 6 ng umaga kahapon. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Jason Aurelia na nakarating sa tanggapan ni Police Region 1 Director Police Brigadier General Dindo Reyes, ang pagkadakip sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng artista kasong sexual assault na pinagkalooban naman ng korte ng piyansa na 400,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon kay Brigadier General Reyes, matagumpay na pagka-aresto sa suspect ay bunga ng pagtutulungan ng pinagsanib na puwersa ng Infanta Municipal Police Station, Santa Cruz Municipal Police Station ng Zambales Police Provincial Office at 105 Maneuver Company ng Region Mobile Force Battalion 1. Sa ngayon ang suspect ay nasa kustodya ng Infanta Police dahil sa kabiguan pa nito makapaglagak ng nasabing halaga. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. You can't give what you don't have. Ito ang pangmalakasang self-love mantra ng provincial government ng Ilocos Sur na pumukaw sa atensyon ng publiko. Nitong Biyernes kasi ay naganap ang kanilang Day of Rejuvenation para makapag-recharge naman din daw ang kanilang mga empleyado. Ang reaksyon dyan ng publiko alamin sa ulat ni Arnold Herrera. Self-love ba ang hanap mo? Alam mo ba na ang pinaka-aasam-asam nating pahinga ay mahanap lang pala di umano sa Ilocos Sur? Napasana all ang publiko makaraang mag-abiso ang provincial government ng Ilocos Sur ng tinatawag nitong Day of Rejuvenation na nakatakda sa araw ng Biyernes, swak na swak sa long holiday weekend. Layon umano ng munting inisyatibang ito na bigyang panahon ng kanilang mga empleyado na makapagpahinga, makapag-recharge at makapag-recalibrate para makapaghatid ng mas epektibong serbisyong publiko. Bagamat positibo itong tinanggap ng marami, kinwestiyon naman ng netizen na ito kung nagbago na raw ba ang kahulugan ng public service na pwedeng magpahinga kung kailan gustuhin. Sinigundahan ito ng netizen na si Froilan na dismayado sa Rejuve Day na gaganapin pa sa gitna ng mga isyu ng katiwalian at kapalpakan sa gobyerno. Pero sa panig ng netizen na si Paulo, giniit nitong sa panahon ngayon ay hindi na sapat ang serbisyong publiko at purong dedikasyon lamang para maitawid ang mga pangangailangan sa araw-araw. Aniya, kahit pa sila'y public officials, tao pa rin naman sila na kinakailangan din mag-unload paminsan-minsan. Pero pagtitiyak naman ng Provincial LGU na balik normal din agad ang kanilang operasyon sa susunod na linggo, isang araw matapos ang araw ng mga bayani. Samantala sa kaugnay na balita, nagpatupad din kamakailan ng UST College of Accountancy ng tinatawag nitong wellness break. Tulad ng Day of Rejuvenation ng Ilocos Sur, layo nitong bigyan ng mental reset ang mga estudyante kung saan bibigyan sila ng 1 minuto kada 1 oras para huminto, huminga at panandali ang magpahinga. Batay sa inilabas na memorandum, 9 beses itong gaganapin kada araw mula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. Para sa Dazer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal na magsimula ang bagong kabanata para sa pinakamalaking esports league sa Pilipinas na MPL Philippines. Bit-bit ang temang Eras of the League, bibida ngayong season ang selebrasyon ng mga pagkakataon, manlalaro at meta na nagbigay kulay sa MPL Philippines sa mga nakalipas na taon. Matindi ang bungad ng Smart Omega, Team Falcons Philippines at Onyx Philippines sa pagbubukas ng MPL Philippines Season 16 matapos ang kanilang kapanapanabik na tagumpay sa opening weekend na ginanap sa Green Sun Hotel. Nauna ang Smart Omega sa pagkuha ng 2-1 victory kontra sa binagong lineup ng TNC Pro Team sa opening game noong Biyernes. Bumida ang nagbalik na jungler na si Dean Ryzen Sumagi na nagbuhat sa Omega sa isang 11-minute Game 1 win sa pamamagitan ng kanyang 7-0 KDA gamit ang Funny. Nakabawi ang TNC sa Game 2 matapos makuha ang lahat ng 3 turtles at magtala ng 2,000 gold na lamang. Sa Game 3, nagbalik ang Omega sa kanilang porma at sumandal sa mahusay na laro ni James Gloria gamit ang Povius upang isa
maisara ang laban. Masaya naman po ulit. Masaya po yung experience kasi po, ayun po, wala pong masyadong pose. Parang tuloy-tuloy lang yung laro namin, tas sobrang bilis. Ayun, siguro consistency lang, medyo nagkukulang kami kasi may mga times na sobrang lakas namin sa practice. May times na bilang nawawala. Ayun. Sa sumunod naman na laban, nagpakita ng matinding puso ang Team Falcons Philippines matapos makahabol at makasweep sa Aurora Gaming Philippines. Bumida sa Edfords Fernandez gamit ang sisi sa Game 1, kung saan nahuli ng Falcons ang momentum sa kabila ng 10,000 gold advantage ng Aurora. Sa pamamagitan ng mahalagang depensa ni Super Marco Requetiano gamit ang Moskov at tagumpay sa ikatlong Lord Take, nagawa ng Falcons ang pagbangon. Samantala noong Sabado, muling nagpakilala ang Onyx Philippines sa pamamagitan ng dominanting 2-0 sweep laban sa defending champions na Team Liquid bilang pagbangon mula sa kanilang Season 15 Grand Finals defeat. Namayagpag sina Syrie King Kong Perez at Juan Calra Pillas, kung saan nakuha ni King Kong ang ikatlong Lord sa Game 1 gamit ang Lancelot bago makaisa sa Bruno ni Calra para sa isang wipe-up finish. Itinanghal si Calra bilang MVP sa Game 1 matapos tumikada ng 7 kills at 4 na assists. Samantala, nagpakita rin ng malakas na pagsabog ang mga rebuilding teams na APBren at Twisted Minds sa ikalawang araw. Natalo ng APBren ang Smart Omega with 2-1 sa pamamagitan ng mahusay na Kufra performance ni Daniel X Nova Gomez sa Game 3, habang sinupalpal ng Twisted Minds ng Team Falcons Philippines sa isang mahigpit na laban upang maitala ang kanilang unang tagumpay sa season. Narito ang naging resulta ng mga naglaro sa Week 1 ng MPL Philippines Season 16. Habang narito naman ang mga laban pang dapat nating abangan. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinoranahan na kagabi ang bagong Miss Grand Philippines. Siyang 30-year-old Kapampangan beauty queen na si Emma Tiglao. Ang kanyang winning moment, balikan sa Showbiz Report na ito. Miss Grand Philippines 2025, Miss Grand Pampanga, Emma Mary Tiglao. Yan ang winning moment ng bagong Miss Grand Philippines na si Emma Tiglao. 28 kandidata ang tinalo ng Kapampangan Beauty Queen sa pageant na ginanap sa Mall of Asia Arena kagabi. Bukod sa pagiging beauty queen na minsan na ring nirepresenta ang Pilipinas sa Miss Intercontinental Pageant noong 2019, si Emma din ay isang TV presenter. Maliban naman sa titulo bilang Miss Grand Philippines, kabilang din sa mga special award na ginawa dito ay Best in Swimsuit. At sa kanyang pagkapanalo, susubukan nitong masungkit ang sanay ikalawang Miss Grand Crown ng bansa sa international pageant na nakatakdang ganapin sa Bangkok, Thailand sa Oktubre. Samantala, kagabi si Miss Grand Zambales, Anita Gomez naman ang nag-uwi ng corona bilang Miss Asia Pacific Philippines, habang si Francesca Beatriz Maclelland naman ng Aklan Province ang nanalong Reyna Hispano-Americana Filipinas. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong National Heroes Day. Pagbati at pagunita sa kabayanihan ng ating mga bayani at syempre mga bayani ng bayan, lalo na ating mga OFWs. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.